Nasa series pa rin po tayo ng biblical singleness, marriage, divorce, and remarriage. Bago tayo magpatuloy, hayaan nyo naman pong basahin ko po muli ang ating passage doon po sa Matthew 19:1-9. This time naman po sa Tagalog. Ganito po ang sinasabi sa ating text. Matthew 19 verses 1-9. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya ay umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng Ilog Jordan. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y pinagaling niya roon. May mga Pariseyong lumapit sa kanya at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan niyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya pinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Ito po ang salita ng Diyos, purihin ang Panginoon. Sa kanyang article sa Philippine Daily Inquirer, doon sa opinions page, may sinulat si Ana Cristina Tuazon na reflective ng kaisipan ng karamihan sa atin ngayon. Sabi po niya, if you as a couple do not want to consider divorce in your marriage, you don't have to. Baga, sabi niya, option naman yan eh. Legalizing divorce does not threaten harmonious families daw. People who are happy and content within their marriages will not suddenly rush to get one just because it is available. If you worry that your spouse will divorce you the moment it becomes legal, then you have much more important things to worry about in your relationship. It can, however, save the lives of many victims of domestic violence, mostly women, and allow people to determine their own lives. So at the outset, mukhang harmless ang divorce bill or divorce law. And very noble and heroic ang kanilang mga intentions. The reason for which kailangan daw ito ng taong bayan, sabi ni Ms. Tuazon, to save the lives of many victims of domestic violence, mostly women, and allow people to determine their own lives. Yun ang intention. Pero yun ba ang nangyayari sa reality? Pag nagdi-divorce ba ang mag-asawa, yun ba ang dahilan? Domestic violence ba? Ganito po yung katotohanan. Ang physical violence or domestic violence against women ay wala po sa top 5 reasons for divorce. Among the countries na nag-pass ng law regarding divorce, wala sa top 5 ang violence against women. Ito po yung top 5. Number 1, infidelity or extramarital affairs. Sa Tagalog, pagtataksil. 20-40% of marriages fail because of this. Matatandaan din natin na sinabi ng Panginoong Jesus na ang
infidelity or yung tinatawag natin na adultery ay hindi nagsisimula lang sa pag-sex ng hindi mo asawa. Nagsisimula ito sa ating mga mata. Sinabi niya yon sa Sermon on the Mount. Pangalawa, trouble with finances. 41% said hindi raw sila compatible financially. Kaya sila nag-divorce. 41%. Ibig sabihin, talagang reality sa buhay mag-asawa na pinag-uusapan ang finances. Hindi pwedeng hindi. Hindi totoo yung kanta na sinasabi, love will keep us alive. Hindi totoo yun. Gustong-gusto pa natin yun, diba? Pero hindi totoo. Pangatlo, lack of communication. 65% of marriages, 65% of marriages end up in divorce because of poor communication. Si girl, hindi makausap ng matino si lalaki. Si lalaki, gulong-gulo habang pag kinakausap niya ang kanyang asawa. Poor communication. So, itong mga iniisip ko lang habang sinasabi ko sa inyo, wala sa notes ko. So, itong mga dahilan na ito dapat talaga ang pinagtutuunan ng pansin ng mag-asawa. Yung faithfulness sa isa't isa, trouble with finances, lack of communication, hindi pa dapat yan yung dinedevelop, yung communication skills. Hindi lang yun. Pang-apat, constant arguing. 57.7% of couples complain that they keep having the same argument again and again. In other words, historical. Hindi na nagpatawad. Hindi na nakalimutan. Hindi na natapos. Tinago mo sa akin yung piso eh. Piso lang. Mahalaga sa akin yun kasi titiwala ako sa iyo. So, hindi na natapos yung issue ng piso. Or, hindi mo hinugasan nung isang gabi yung mga plato, hinayaan mo pang langgamin doon. Paulit-ulit na lang. Hinahayaan mo yung langgam na nandyan. And last but not the least, weight gain. Nawawalan daw ng physical attraction sa isa't isa. Although it is a reality talaga, na sa mga couples habang tumatanda, talagang lumalapad ng konti, medyo nagsasag dito, umibigat ng konti. Pero, it's amazing na ito yung dahilan kung bakit sila nagdi-divorce. Yun yung top 5. At wala dito yung sinasabi ng mga ilan sa atin na gusto maging heroic pagdating sa divorce. These problems are problems that are faced every day, every month, every year ng mga mag-asawa. At kapansin-pansin na itong mga nasa statistics na ito, hindi nila naayos ang kanilang relationship. Dapat po nating maintindihan na ang divorce ay hindi lamang legal and political. Meron din itong spiritual implications. Just as marriage has a specific design in God's plan for mankind, the Bible also specifies yung nature ng divorce that God has permitted. Merong nature ng divorce na pinermit ang Diyos. Hindi po lahat ng klase ng divorce ay pinahihintulutan. And just as and ayon sa ating mga mambabatas, sabi nila, ang grounds for absolute divorce, ito yung pinasa recently. Yung absolute divorce or House Bill 9349, ganito daw ang grounds for divorce. Psychological incapacity. Pag sinabing psychological incapacity, hindi ibig sabihin na may sira ka sa tuktok. Pag sinabing psychological incapacity, alam naman natin kasi, salamat ha, nag-feedback siya kasi. Pag sinabi natin psychological incapacity, hindi po kailangan ng isang expert para ma-determine yun. Psychological incapacity ay legal term
nabibigay doon sa either party, whether husband or wife, na ayaw gampanan yung kanyang responsibilidad bilang asawa. And so he is incapable, psychologically incapable of fulfilling yung kanyang responsibilidad bilang asawa. Sige, hintayin natin. Okay. So, psychological incapacity. Pangalawa, irreconcilable differences. Napag-aralan natin in the previous weeks na niloob ng Diyos na magkaroon talaga ng differences sa mag-asawa. Sapagkat yun yung pamamaraan niya para patibayin ang kanilang pagsasama, and at the same time, para lumago rin sila sa pagkilala nila sa isa't isa. Pangatlo, domestic or marital abuse. Ito yung violence. When one of the spouses undergoes a sex assignment surgery or transitions from one sex to another. So kung ang asawa mo ay gay or lesbian, pwedeng maging ground for divorce yun. And separation of the spouses for at least 5 years. Kung hindi mo na nakita ang asawa mo, hindi mo alam kung ano nangyari sa kanya for the past 5 years at hindi kayo nagsama. Hindi lang yun, kasama rin dito sa batas na ito, sabi nila, yung grounds for legal separation and annulment can also be used for divorce. Ang dami nun. And because we are followers of Christ, at pinanghahawakan po natin ang kanyang salita bilang tanging pamantayan sa ating pananampalataya at pamumuhay, kailangan po nating tanungin ngayon kung ang definition ba ng divorce ng ating mga mambabatas ay umaayon sa salita ng Diyos. Ito ba ay tuwid o immoral? In the previous weeks, pinag-aralan po natin ang blueprint po ng Diyos sa pag-aasawa o sa maayos na pagsasama ng mga mag-asawa at ang mga katangian na kailangan para mapangalagaan natin ang maayos na pagsasama. Kailangan yun. Kaya nga, nilagyan muna natin ng foundation ng ating pag-aaral bago tayo dumiretso sa divorce. Sa umagang ito, panalangin ko po na sa ating pag-aaral ay makilala natin ang Diyos bilang manlilikha ng mga mabubuting bagay at siya ang nagbibigay ng mga bagay na ito sa atin. Nawa magkaroon po tayo ng mas malalim na pagkaunawa at pagpapahalaga sa pag-aasawa at matutunan nating panghawakan ang kanyang salita sa pagpapatibay ng ating mga pagsasama upang makilala natin siya bilang kasiyahan ng ating kaluluwa sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Ganito ngayon ang magiging outline natin sa umagang ito sa pag-aaral natin sa Matthew 19 verses 1 to 9. Sa verses 1 to 6, ang number one ang first point natin ay marriage is sacred and permanent. What God has joined together, let no man separate. Marriage is sacred and permanent. What God has joined together, let no man separate. Because this is an institution of God, and it is God who gave it to man from the beginning or from creation. Tapos sa verses 7 to 9, ito yung second point. Although God permitted divorce, He hates it because it involves sin. So, ang tanong natin sa umagang ito sa scriptures ay, is it right for a man to dissolve his marriage? Is it right for a man to dissolve his marriage? May karapatan ba tayong sirain ang pagsasama ng mag-asawa? Which leads us doon sa verses 1 to 6. Ganito po ang sinasabi sa scriptures. When Jesus had finished these words, He departed from Galilee and came into the region of Judea beyond the Jordan. And large crowds followed Him, and He healed them there. Some Pharisees came to Jesus, testing Him and asking, is it lawful for a man to divorce his wife for any reason at all? And He answered and said, have you not read that He who created them from the beginning made them male and female? And said, for this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two but one flesh.
What therefore God has joined together, let no man separate. So sa ating passage po, dahan-dahan na naglalakbay Panginoong Jesus patungong Jerusalem. Maraming tao ngayon ang sumusunod sa Kanya, nakilala siya sapagkat gumagawa siya ng mga milagro, nagpapagaling siya. At umaasa sila ngayon na mapapagaling sila. Nang makarating sila sa Judea beyond the Jordan, sabi ng mga scholars, most probably ito yung bandang region ng Perea. Umiiwas kasi ang Panginoon sa Samaria, papunta sa Jerusalem. So ngayon, nang napunta sila sa Judea beyond the Jordan, at nagpahinga sila at nagsimula siyang magpagaling ng mga tao, bigla siyang nilapitan ng mga Fariseo. Ang mga Fariseo, these are teachers of the law. Experts sila, alam nila kung ano yung mga nakasulat. Usually sa Gospels, makikita natin kasama nila yung mga scribes. Kaya masasabi, scribes and the Pharisees. So, ang mga scribes ang tagasulat ng Scripture. At itong mga Pharisees, sila yung mga matatanda na nag-i-interpret at nag-i-implement din ito. So ngayon, nilapitan siya ng mga Pharisees. Note kung ano yung sinabi kung ano yung pakay nila. Ang pakay nila ay hulihin siya sa bitag nila. They wanted to test him. Hindi maganda ang intentions nila. At tinanong nila siya, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Hindi sila nagtatanong sa kanya dahil hindi nila alam ang sagot. Alam nila kung ano yung issue ng panahon nila. Itong tanong ng mga Fariseo or teachers of the law ukol sa divorce ay batay po sa Deuteronomy 24. In the past, pinag-aralan natin ang first 5 books. Sabi ko po, ang first 5 books ng Bible ay sinulat ni Moises. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. At ang tawag nila dito sa first 5 books ay ang Torah. The law. At sinasabi sa law, ganito sa Deuteronomy 24 verse 1. When a man takes a wife and marries her, and it happens that she finds no favor in his eyes, and because he has found some indecency in her, ano kaya yung ibig sabihin found no favor in his eyes at saka indecency in her? And he writes a certificate of divorce and puts it in her hand and sends her out from his house. Yun yung divorce law, meron pa kasunod yun. So, kailangan pag dinivorce mo ang asawa mo, may nakahanda kang certificate of divorce. Kaya may form yun. At kailangan mong fill upan yun. Ito ngayon yung issue. Ang issue ng panahon nila, may 3 tinig na nagtatalo ukol sa teaching ng divorce. Batay sa mga rabbinic teachings. Ito yung 3 issue na yon. Kaya tinanong nila ang Panginoong Jesus. Ito yung bitag na yon. Yung 3 issue. Unang-una, maririnig natin yung tinig ng School of Shammai or kay Rabbi Shammai. Ganito po ang sinasabi niya. A man may not divorce his wife unless he finds out about her having engaged a matter of forbidden sexual intercourse, that is, she committed adultery or is suspected of doing so. So, ganun ngayon ang definition. Ganito ngayon ang definition ng School of Shammai. Doon sa indecency. Sa Deuteronomy 24. Sabi niya, unless he finds out about having engaged in a matter of forbidden sexual intercourse, that is, she committed adultery or is suspected of doing so. So, yun yung indecency daw doon sa Deuteronomy 24. Ayon kay Rabbi Shammai or the School of Shammai. Dito naman kay Rabbi Hillel, pangalawa, ganito naman ang definition niya ng indecency. He may divorce her even due to a minor issue. That is, because she burned or oversalted his dish
or as it is stated, because he has found some unseemly matter in her, meaning that he found any type of shortcoming. So kahit ano, kung nasunog niya ang kanyang almusal, pwedeng hiwalayan daw ng lalaki ang kanyang asawang babae. Minor issue daw. So, yun yung pangalawa kay Rabbi Hillel. Pangatlo, kay Rabbi Akiva. Sinasabi ni Rabbi Akiva, he may divorce her even if he found another woman who is better looking than her and wishes to marry her. Note, ito mga teachers of the law ito ha, experts sa Israel, sa law nila. Sabi ni Rabbi Akiva, he may divorce her even if he found another woman who is better looking than her and wishes to marry her, as it is stated in that verse, and it comes to pass if she finds no favor in his eyes. So siya, ito si Rabbi Akiva, doon siya kumapit doon sa mga salitang kapag hindi na raw kasiya-siya ang kanyang asawa sa kanyang mga mata. Which reminds us, doon sa pinag-aralan natin last week sa Ephesians 5, na responsibilidad ng lalaki na pagandahin ang kanyang asawa sa kanyang mga mata. Ang ganda ng Bible, ano? How it corrects yung kasalanan natin. Pero dito, ito yung mga issue, yung tatlong issues dito sa panahon ng Panginoong Jesus. And within the context of these issues, ang tanong ng Pharisees ngayon kay Jesus ay actually ganito. Hindi naman sila talaga naghahanap ng sagot eh. Gusto nila kumagat ang Panginoon at kumampi malamang doon sa mga issues na yun. Kung tunay ka na rabbi o kung tunay ka na teacher, anong klaseng divorce doon sa tatlo ang pinahihintulutan ng kautusan? Yun yung tanong. Ano sa tingin mo kung tunay kang rabbi? Alin doon ang pinahihintulutan ng kasulatan? Ano po kasi kaya sagot ng Panginoong Jesus? Nag-agree po ba siya doon sa tatlo? Tuloy natin. Tulad ng isang doktor na nagsusuri ng karamdaman na pinagpapaalala rather sa atin kung ano yung pamantayan ng isang maayos na o malusog na katawan. Pinapaalala ngayon ng Panginoong Jesus ang pamantayan ng mabuting pagsasama ng mag-asawa. Sinagot po sila ni Jesus sa verses 4 and 5, "Have you not read that He who created them from the beginning made them male and female, and said, for this reason, a man shall leave his father and mother, and be joined to his wife, and the two shall become one flesh?" Dahil sinasabi nila at nagre-refer sila kay Moises, alam naman ng Panginoon Jesus yun, nag-refer din siya kay Moises. Sa Book of Genesis naman. Sila sa Deuteronomy 24, pero siya, ang Panginoong Jesus, nag-refer, the very expert that He is, the writer of, mismo, the author and writer of the Word. Sinabi niya, ito ang mas nauna dyan. Sabi ng Panginoon, o sabi ng Diyos sa pasimula, ano daw? Have you not read that He who created them from the beginning made them male and female, and said, for this reason, a man shall leave his father and mother, and be joined to his wife, and the two shall become one flesh? Diyos po ang naglagay ng kaayusan sa pag-aasawa. Hindi tao. Hindi po sila basta partners lang. Ang mag-asawa ay hindi partners lang. Hindi po ito basta kontrata lang na kapag nagkalabuan ang mag-asawa ay maaaring sirain kapag ayawan na. From two people, sinasabi dyan ng Panginoong Jesus, God made them one flesh. Iisa na silang katawan, iisang laman. Ganito ang konsepto ng Diyos ng pag-aasawa at mataas po ang tingin niya sa pag-aasawa. Dahil sa Kanya nang galing ang pag-aasawa, marriage is an institution of God. Hindi po natin yan invento. We do not define it.
Maging ang mga lawyers natin today, they say na nire-recognize lang ng batas kung ano ang original intention sa marriage. They do not define it. Tapos, binigyan ngayon ng conclusion ng Panginoong Jesus sa verse 6. Sabi niya, "So, they are no longer two but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate." And so, marriage belongs to God. Nanggaling po ito sa isipan ng Diyos, hindi sa ating isipan. Kaya nga, ang pinagsama ng Diyos, sabi ni Jesus, huwag paghiwalayin ng tao. Tulad sa lahat ng pagpapala, mga kapatid at kaibigan, tagatanggap lang po tayo. Wala tayong karapatan na baguhin ito. Marriage was given to us from creation. May kaayusan ito. And so, kailangan natin tanggapin yung kaayusan na nilagay ng Panginoon doon. First point, verses 1 to 6. Marriage is sacred and permanent. What God has joined together, let no man separate. Sabi ng Panginoong Jesus. Sa mga katuwid, hindi po kinagat ng Panginoong Jesus yung patibong ng mga Pharisees. Imbis na sumali sa pagtatalo nila, dinala niya sila doon sa original design ng Diyos. Magaling ang Panginoon. Hindi siya sumali sa mga pagdebate nila. Dinala niya sila doon mismo sa ugat. Doon sa simula. Sa panahon natin ngayon, mayroon pong iilan na nagpapakasal sa kanilang sarili o inaasawa ang kanilang Barbie doll. Ewan ko kung napapanood niyo yung mga video na gano'n. Dahil walang boundaries daw ang pag-ibig, love is love, sabi nila. Pero ewan ko lang kung iinom sila ng tubig sa imbornal kasi kung water is water at love is love. Love is love daw, walang boundaries. Meron namang iba na ang tingin sa pag-aasawa ay papel lang o legal process lang yun. Kesyo hindi naman daw kinasal si Adan at si Eva. Pero alam naman natin yun, we know better. For the past 2 Sundays, yun yung pinag-aaralan natin, yung disenyo ng Panginoon. Kesyo hindi naman daw kailangan yung papel kapag nagmamahalan kayo. Sabi nila. I will withhold judgment muna sa mga thought process nila. Pangatlo, meron namang iba na ayaw magpakasal kasi natatali daw panghabang buhay. Ayaw nilang nakukulong. So gusto nila na maging hubby, maging wifey, o tinatawag silang hubby or wifey, na may exit strategy sila. Ang tawag nila dito ay single, but it's complicated. Kaso it does not look anything like single, being single. It's not being single, kundi ito ay sumpa. Ginagamit natin ang ating minamahal, ang ating katipan, ang ating hubby or wifey. Ginagamit din natin ang pagpapala ng Diyos dahil gusto natin maging malaya, kuno at masaya. Gusto rin natin ng kasiyahan at karanasan tungkol sa pag-aasawa. Pero ayaw po natin yung responsibilidad na kasama sa pagpapalang yun. Ngayon, dahan-dahan natin nakikita. Ninanakaw natin ang hindi naman para sa atin, binabago ito at ginagamit ito ng labag sa pagkakadisenyo ng Diyos. Mga kapatid, is God good? Do I hear an amen to that? Amen. If God is good, therefore marriage is good. It is a blessing from God. It is holy. It is a good thing. Ang problema po, wala ang problema sa pag-aasawa. Tayo po yung may problema. Pilit nating binabago ang disenyo ng Diyos, thinking na magiging masaya tayo. Ginagamit natin ang ating mahal para mapasaya tayo. Kung babaguhin natin ang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa, lalagyan natin ito ng exit remedy tulad ng divorce. Sasabihin ko po sa inyo, hindi rin magiging masaya ang tao.
Bakit? Sa isang pag-aaral po na isinagawa ni Linda Waite noong 2002 sa University of Chicago, na-discover nila na ang mga unhappily married adults, unhappily married, hindi masaya, tapos nag-divorce, ay hindi mas masaya doon sa mga unhappily married adults na nananatili sa kanilang pagsasama. They are no better. Kasi, ito yung mga dahilan. Hindi naman daw nawala ang depression. Worse, pinagsisihan daw ng mga divorcees ang kanilang naging desisyon. Gusto nila bumalik sa dati. At mas naging mahirap pa raw nga ang kanilang buhay after divorce. In what sense? Financially, emotionally, and practically. Hindi ko po ito inimbento. May data sila para dito. Sila ang gumawa ng study. So wala po sa pagkakadisenyo ng marriage ang problema. Tayo po ang may problema. Ayaw nating sundin ang pagkakadisenyo ng Diyos. Either ignorante po tayo, matigas ang ulo, o ayaw natin talaga makinig. Ganito ngayon ang challenge. May kasabihan nga po tayo, di ba? Minsan lang kita o ibigin o mamahalin. Totoo po ito. Dahil mahal natin ang ating asawa, hindi ba dapat panghabang buhay ito? So, saan natin nakuha yung idea na mahal natin pero meron kang exit strategy? Di ba? Bakit tayo naghahanap ng way out kung totoo nga natin mahal yung tao? Saan ka nakakita ng pagmamahal na merong exit point, na may way out? Hindi yung totoong pagmamahal kung ganun. Hindi pa natin pinag-uusapan yung exceptions ha. Ang pinag-uusapan natin yung general rule. Sinasabi nila kasi mahal nila ang isa't isa. Dahil iniibig natin ang ating kaisang laman, dapat lang na mangako tayo sa harapan ng Diyos at tao, and we need to work out our differences by using those promises, by looking at Christ's example in the gospel and love for His church. Yun yung binigay sa atin ni Pablo sa Ephesians 5 eh. How do we remain faithful to one another? Look to Christ and His love for the church. Tandaan niyo ang inyong mga pinangako sa isa't isa. Doon natin masusukat ang katapatan. When worst comes to worst, matatandaan ba natin ang ating mga pangako? Yung iba kasi, kaya ako, pag nagkakasal ako, sinasabi ko sa mga kinakasal ko, kapag kayo gumawa kayo ng mga pangako nyo, ayoko makarinig ng mga thank you. Mangako kayo. Hindi yan oras para magpasalamat sa isa't isa. Oras yan para mangako kayo sa isa't isa. Para later on, pag nagkalabuan kayo at hindi kayo nagkakasundo, matandaan nyo ang pinangako nyo sa isa't isa. Ang tanong, natatandaan pa po ba natin ang pinangako natin sa isa't isa? Nung tumayo tayo sa altar at humarap sa Diyos at sa tao. Kaya very traditional ako pagdating sa pagpapakasal. At kung magkakaroon man ang mga ikakasal ng sarili nilang mga pangako, that would come after yung traditional vow. Dagdag na lang yun. And so, ang isang pagmamahal na may exit point or exit strategy, hindi totoong pagmamahal yun. Hindi yun totoo. Hindi man natin gusto marinig ito. Pero uulitin ko, ang tawag ko po dyan, gamitan. Gamitan. Hindi yan pagmamahal. Kasi mas priority mo, yung makaalis ka dyan. Kung maipit ka, iisipin mo, bakit masama ang iniisip mo kung totoo mo mahal yan? Bakit ang iniisip mo tungkol sa kanya, masama? Iipitin ka niya, so kaya kailangan mo makalaya ka agad. Ganun eh. Dahil iniibig natin ang ating kaisang laman, dapat lang na mangako tayo sa Kanya at sa harapan ng Diyos at ng tao.
At yung pangako na yun ay panghabang buhay. Ganyan po ang kagandahan ng Christian marriage. Christian marriage. At makikita natin na sa pagmamahal ni Kristo, sa pangako niya, sa kanyang iglesia. May exit strategy ba si Kristo? Walang exit strategy si Kristo. Ano tingin? Mahina pa si Kristo? Mahinang klase ba? Hindi siya mahinang klase ng husband. Which now leads us sa verses 7 to 9. Point number 2. Although God permitted divorce, He hates it because it involves sin. Although God permitted divorce, He hates it because it involves sin. Sa verses 7 to 9, ganito po ang sinasabi. They said to him, "Why then did Moses command to give her a certificate of divorce and send her away?" He said to them, "Because of your hardness of heart, Moses permitted you to divorce your wives. But from the beginning it has not been this way. And I say to you, whoever divorces his wife, except for immorality, and marries another woman, commits adultery." So pagkatapos po sabihin ni Jesus, what God has joined together, let no man separate. Sumagot ngayon ang mga Pariseo sa kanya, why then did Moses command to give her a certificate of divorce and send her away? They were referring to Deuteronomy 24:1, yung binasa natin kanina. At ang punto nila, ganito, ang law of divorce ay nasa kautusan. Diba? Sabi natin kanina, ang first 5 books, ang tingin nila sa first 5 books ay ang the law, or Torah. So, dahil ang law of divorce ay nandun sa law, ang tanong ay ganito, para ano pa yan binigay ni Moises? Para ano yan na inutos sa atin? Hindi ba lahat ng binigay ni Moises ay mula sa Diyos? So kung ito ay inutos ni Moises, therefore inutos din ito ng Diyos kasi nasa kautusan ito ng Diyos. Ano kaya ang naging sagot ni Jesus? Binigyan niya ngayon sila ng background kung bakit binigay ang law of divorce. Sa verse 8, sinabi po niya, because of your hardness of heart, Moses permitted you to divorce your wives. So ngayon, ang law of divorce, ayon kay Jesus, ay binigay daw sa kanila dahil sa kanilang kasalanan. Noong unang panahon, ano na siya? Talamak na po yung paghihiwalay sa asawa. Hindi naman binigay yung law of divorce as if na, yan yung law of divorce, pwede na kayo magsimula na hiwalay ng inyong asawa. Hindi ganun. Binigay yun sa kanila, sabi ng Panginoon, because of your hardness of heart. Ibig sabihin, existent na yung paghihiwalay ng mga asawa. Existent na nung panahon ni na Moises, yung pagsisira nila sa kanilang mga pagsasama. Sinisira na nila, existent na yun. So, binigay ngayon ang divorce law para ma-regulate ngayon ito. Because they left and right, they were divorcing their wives for whatever reason. Kawawa yung mga babae. Biruin mo, naglilingkod ka ng maayos. Yun nga lang, siguro, hindi, nakaligtaan mo lang sa dami ng ginagawa mo, nasunog mo yung kanyang paboritong almusal. Sabihin natin, mahilig siya sa sa steak, nasunog yung steak ngayon dahil biglang may tumating na nagde-deliver. Tapos nadatnan niya, sinunog mo yung paborito niyang steak. O, sabi niya, ayoko na sa'yo, malumayas ka na sa harapan ko. So, kailangan ma-regulate ngayon yung mga cases of divorce ng panahon nila. In other words, nung binigay ito ni Moises sa kanila, nire-recognize lang yung kasalanan nila na pinagagagawa nila ng panahong yon. So, ang divorce ay remedy because of their hardness of heart. Yung iba naman, sinasabi kasi, kanina narinig natin yung mga iba't ibang dahilan. Halimbawa na lang, nagising siya isang umaga, kagabi kinasal sila,
Magandang-maganda yung tingin niya sa kanyang bride. Pagkising nila kaninang umaga, nagulat siya. Abay, ba't ang gulo ng buhok nito? Hindi naman ganito to kagabi. At saka ang baho ng hininga. Diba? Lumayas ka na sa harapan ko, ayaw ko na sa'yo. Kasi mabaho hininga mo. O, ayaw ko yung buhok mo. Hindi ka kasi nagsusupply. Gusto ko pagising mo, supply na supply. Pag dilat ng mata ko, gusto ko maayos ang buhok mo. Ganon ka-trivial ang mga dahilan nila. At pinalalayas nila ang mga asawa nila dahil sa mga ganitong klaseng dahilan. Kaya binigyan sila ngayon ng law of divorce para i-regulate ito. They were destroying their marriages. And it was necessary because men were doing these things sa kanilang mga asawang babae. Pero may contrast syempre ang Panginoon. Sabi niya, but from the beginning, it has not been this way. From the beginning, it has not been this way. Ibig niyang sabihin, hindi part po ng original design ng Panginoon ang divorce. Hindi part ng natural order of things ang divorce. Therefore, it is unnatural to divorce one's marriage. Uulitin ko po, it is unnatural to divorce one's marriage. Hindi siya part ng created order, hindi siya part ng natural order. Pinahintulutan lang ito ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan. And because it is a departure from God's design, hindi po nalulugod ang Diyos sa bagay na ito. Hindi porket pinahintulutan ang divorce, ibig sabihin, nasisiyahan siya o nalulugod siya sa ganitong bagay. In the time of the prophets, mababasa rin po natin na yung mga lalaki, imagine this, from the time of Moses, papunta doon sa time ni Malachi, katapusan ng Old Testament, talamak ang hiwalayan. And for no reason, they've been doing that sa kanilang mga asawa. Ganito ngayon ang complaint ng Diyos sa bayan ng Israel. Pakinggan natin. Malakay 2:13-16. Ganito po ang sinabi ng Diyos sa kanyang bayan. This is another thing you do, sabi ng Diyos. You cover the altar of the Lord with tears, with weeping and with groaning because He no longer regards the offering or accepts it with favor from your hand. Yet you say, for what reason? Because the Lord has been a witness between you and the wife of your youth, against whom you have dealt treacherously, though she is your companion and your wife by covenant. But not one has done, so who has a remnant of the Spirit? And what did that one do while he was seeking a godly offspring? Take heed then to your spirit, and let no one deal treacherously against the wife of your youth. Ano yung conclusion? For I hate divorce. Meron ng law of divorce. Binigay sa Deuteronomy in Malakay 2:13-16. Sinabi ng Panginoon, hindi, I hate divorce. Ibig sabihin, hindi porket binigay niya ang law of divorce, nalulugod siya doon. Anong ginagawa nila noong panahong ito? Pinagtaksilan po ng mga kalalakihan ng asawa ng kanilang pagkabata at sinira ang kanilang mga pagsasama. Sinira nila ang kanilang tipan. Kaya ngayon, ang mga kababaihan, pinuno ang templo ng mga luha at daing. At narinig ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Kaya sinabihan niya ang kanyang bayan, nagsusumbong sa akin ang inyong mga asawa. I hate divorce. Mataas po ang tingin ng Diyos sa pag-aasawa, sapagkat ito ay isang tipan. Hindi ito kontrata, hindi ito papel. Pag sinabi ko tipan, tatlo ang parties na nandito. Ang Diyos, ang lalaki, at ang babae. At ang tipan na ito ay hindi nagmula sa atin, kundi nagmula sa Diyos. Kaya magdadalawang isip po tayo kung sisirain natin ang pagsasama ito.
Noong unang panahon po, maraming lalaki ang walang pusong nag-i-initiate ng hiwalayan dito sa panahon ni Moises at ng Panginoong Jesus. Pero sa panahon natin, nabaligtad na po ito. Base sa mga statistics, nasa 62 to 70% ng kababaihan ang nagpe-petition ng divorce. Noong panahon nila, lalaki ang gumagawa. Ngayon, babae na. 62 to 70% ng kababaihan ang nag-i-initiate ng divorce. Ayon po sa isang BBC article entitled, Why Women File for Divorce More Than Men. Pakinggan niyo po ang dahilan ng mga babae. For many women, the expectations they have when they enter marriage may fail to match up to reality. Experts say that they often have a higher expectation of how a partner will meet their emotional needs than men, which can lead to disappointment post-wedding. At ganito daw, yung isang sabi ni Gilsa Fort Martinez, a Florida, US-based licensed couples therapist who specializes in conflict resolution, says, because men are usually socialized to have lower emotional intelligence than women, this can lead to female partners feeling unsupported and doing much of the emotional labor in the relationship. So mas mataas daw ang emotional intelligence ng mga babae at mas mataas daw ang kanilang expectations pagdating sa pag-aasawa. Yun yung sinasabi nila. Pero ano yung hindi nila sinasabi? Hindi po nila sinabi kung bakit ganyan ang sinapit ng mga kababaihan. Hindi nila sinasabi kung bakit ganyan ang sinapit ng ating mga asawa. Palibhasa kasi, pinalaki natin ang ating mga anak na babae na kadalasan kung hindi laging pinagbibigyan. Sabihin po natin hindi. Kung baka ganito ang kultura natin. Babae naman yan, hayaan mo na. Pinagbibigyan. Socially accepted na sa isang relationship, lalaki ang dapat na mag-a-apologize sa babae kahit mali ang ginagawa ni girl. Sabihin nyo hindi. May mga kasabihan, happy wife, happy life. So, ngayon, ang gagawin mo kahit mali na, you will still try to please your wife kahit mali. But that is poor discipleship. Socially accepted yun. Lalaki ang magbibigay at magpaparaya. Dahil ganito ang pagpapalaki natin sa ating mga anak na babae, ano sa tingin po natin ang kalalabasan ng kanilang pag-iisip at pag-uugali? Paglaki ng ating mga anak na babae at pag nag-asawa, isip nila sa lahat ng pagkakataon, maaari silang pagbigyan. Di po ba? Kahit mali na ang ginagawa at maaari nilang ikapahamak yung ginagawa nila, hindi sila pwedeng i-call out o pagsabihan. Kapag nasaktan nila ang damdamin ng kanilang asawa, hindi nila kailangan mag-sorry. Hindi nila kailangan mag-apologize. Hindi nila gagawin yun kasi nakasanayan nila sa kanilang bahay na sila ang pinagbibigyan. Ano po ang tawag dyan sa ganyan tao? Laki sa layaw, laki sa layaw. Diba? Spoiled brat. Tapos, hindi lang yun. Ganun din ang napapanood nila sa TV at sa mga video, sa mga interview ng mga artista. At gusto din natin yun para sa kanila kung ano yung nangyayari sa mga artista. Tapos pagpasok sa buhay mag-asawa, habang bit-bit nila ang bagahe na tinuro sa kanila ng kultura at ang kanilang mga magulang, feeling nila sila ang sentro ngayon ng pagsasama ng mag-asawa. Mataas ang expectations nila ngayon. Kesyo, nung pinalaki ako sa pamilya namin, liberal ang aking family, ako ang pinakamaganda sa amin, ganyan. Kesyo, ako ang maayos lang, pinababayaan ako kahit kung anong gusto kong gawin. Ngayon, pagdating sa marriage relationship, isip nila, expected nila na sila rin ang dapat nasuportahan. And to make matters worse, pinalaki sila sa Disney fairy tales, isip nila pag pumasok sila sa buhay mag-asawa, and they live happily ever after. Ngayon, kapag ano mangyayari kapag hindi na-meet yung expectations? Kapag hindi na-meet yung expectations nila, sasabihin ni girl, hiwalayan mode na. Ayoko na sa'yo, pagod na ako. Hiwalay na. Babatuhin ka na ng plato,
palanggana, kung ano-ano. Magbabatuhan na. And because they were not taught to accept blame or guilt, ang sisisihin nila sino? Hindi nila sisisihin ang kanilang mga sarili. Ang sisisihin nila ay sino? Dahil pinalaki silang ganon. Yung kanilang asawa na hindi umiimik. Sasabihin nila, wala ka namang pakialam sa akin, kaya hindi ka umiimik. So may kasalanan pa rin yung lalaki. Pag nagsalita siya, may problema siya. Pag hindi siya nagsalita, siya pa rin ang problema. Pero ganito ang sasabihin ko as counselor. Girl, in marriage, it takes two to tango. You cannot dance alone kapag tango. May part ka rin sa pangyayari. Ganyan ang sinapit ng ating mga kababaihan. Kaya nga, narinig ko, ewan ko kung narinig ni Jovi yun, doon sa isa sa mga kinasal ko po. Habang nagsasalita po siya, nag-complain siya, although pabiro, sabi niya, maiksi lang yung sabi niya. Pero, naintindihan ko. Sabi ko, at least effective. Kasi mukhang magta-try siya. Yun nga lang, nag-complain siya agad. Ang sabi niya, ang hirap pala. Kasi mali ang pagpapalaki. Narinig mo ba yun? Hindi mo narinig. Sabihin ko sa'yo, mami, ako sino. Dinig ko natawa ako Sabi ko, nagta-try siya. Pero nung sinubukan niya, bago kasi sila ikasal, nag-away sila. Yung babae yung nag-open up sa akin, inaamin naman niya na kasalanan niya, na over siya doon. Yung lalaki, nagpapapray lang, ganun lang. Pero yung babae yung nag-open up. Sabi ko sa babae, pagkatapos nitong pag-uusap natin, gusto ko lapitan mo ang iyong fiancé. Pagkatapos nito, sabihin mo sa kanya, nag-usap tayo at inutusan kita na lumapit sa kanya at ayusin niya. Ang hirap pala. Mga kapatid, it's not about emotional intelligence or unmet expectations. It's about our sinful nature. Both men and women, by nature, makasarili po tayo. Walang problema sa lalaki, walang problema doon sa unmet expectations ng mga kababaihan. Pero ang problema ay yung sinful nature natin. At lalo itong na-emphasize dahil sa maling pagpapalaki sa atin at sa maling nakukuha natin na messages mula sa kultura natin. Kaya pagpasok natin sa buhay mag-asawa, tingin natin, it's about me, marriage. It's about me, myself, and I. Wala tayong idea that marriage is supposed to be self-giving. Wala tayong idea that marriage is supposed to be giving life doon sa ating kaisang laman. Dagdag ng Panginoong Jesus sa verse 9, and I say to you, whoever divorces his wife except for immorality and marries another woman commits adultery. Balikan lang po natin yung tanong sa kanya ng mga Fariseo. Ang tanong nila sa kanya, is it lawful for a man to divorce his wife for any reason at all? Yun yung tanong. Hindi naman tumigil sa yung tanong sa, is it lawful for a man to divorce his wife? Hindi. Ang sabi nila sa kanya, kaya nga may patibong yun. For any reason at all. Dito ngayon sinasagot ng Panginoon yan. It would seem na gusto ng mga Pariseo na ma-justify yung mga pinaggagawa nila. Mukhang yung mga nagtanong sa Panginoong Jesus ay mga divorcees. Kaya nila tinatanong ang Panginoon. Dinivorce na nila ang asawa nila for any reason. Kaya ngayon gusto nila, kung ikaw ay totoong rabbi, i-justify mo ang kapwa mo rabbi. Ganon. Anong sagot ng Panginoon? Kumagat ba siya sa patibong nila? No. Ang grounds na pinahihintulutan sa biblical divorce ay fornication lang. Sa ibang versions ng Bible, ang ginamit ay sexual immorality. Pero pag binasa po natin yung original language, ang ugat ng salitang fornication ay porneia. It is the same word na ginagamit natin sa pornography. Itong fornication o porneia ay pakikipagtalik sa hindi mo asawa. Gawain po ng mga prostitute at mga pagano nung panahon nila.
So sa pakikipagtalik mo sa hindi mo asawa, tinatali mo ngayon ang laman at kaluluwa mo sa hindi mo asawa. Iba nga sa marriage, sabi natin na kayo ay ginawang isang laman ng Diyos. Tinatali niya kayo sa isa't isa. Yun yung covenant ng marriage. Kayo'y magkaisang laman. Ngayon, ang gagawin ng isa sa inyo sa sexual immorality or fornication, tinatali mo ngayon ang kaluluwa mo doon sa isang ayaw kumilala sa Diyos. Tinatali mo ang sarili mo doon sa ayaw sa Diyos. Ganun eh. Sa pamamaraan ng alin? Pamamaraan ng mga pagano. So, asan ang pagpapala dyan? Asan ang katapatan? Sa Diyos at doon sa iyong asawa. Asan ang pag-ibig doon? Ganyan po ang sexual immorality. Sinisira ang mabubuting bagay na inilaan ng Diyos para sa mag-asawa. And it is because of this sin that divorce may be invoked. Sira na ang pagsasama ng mag-asawa. Sira ang pinagsama ngayon ng Diyos. And kaya nga, divorce always involves sin. It always involves evil in our heart. Pero if one divorces his wife, other than immorality or sexual immorality, and marries another, sabi ni Jesus, that man commits adultery. Halimbawa na lang, hiniwalayan mo ang asawa mo dahil away kayo ng away. Hindi naman ang sexual immorality ang dahilan. Dahil away lang kayo ng away. Wala namang third party. Tapos sumama ka sa iba. At yung asawa mong babae ay nag-asawa na rin ng iba. Sa mata po ng Diyos, yung ginawa niyong yun ay pangangalunya. Sapagkat hindi na-meet ang ground of sexual immorality, nagkakasala ka ngayon at namumuhay ka sa kasalanan kung pakakasalan mo ang iba. Walang pagpapala sa ganitong pagsasama. Oo, natuloy yung kasal nyo. Pero pipilipitin ba natin ang kamay ng Diyos? Kaya it makes us think na yung mga taong nagpapass nitong divorce bill, ano ba ang gusto nyo talaga? Gusto nyo ba talaga na maging maayos ang buhay nyo? O gusto nyo lang makaalis dyan dahil meron kayong naiisip na gustong tuluyan at pakisamahan bukod sa inyong asawa? Mukhang ganun eh. Walang pagpapala sa ganitong pagsasama. Balikan natin yung una nating tanong. Is it right for a man to dissolve his marriage? Sa verses 1 to 6, marriage is sacred and permanent. What God has joined together, let no man separate. Number 2, verses 7 to 9, although God permitted divorce, He hates it because it involves sin. And so, my brothers and sisters, Scriptures tell us that in the Gospel, Christ is the true husband who dearly loves His bride, the church. Sa kabila ng ating mga kasalanan, hindi niya ito hiniwalayan. Bagkos, anong ginawa niya? Binigay pa nga niya ang kanyang buhay ng dahil sa iglesia upang pakabanalin tayo na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Marriage was given to mankind. Marriage was given to us from creation. It is a good thing that came from a good God, and we should receive it with gratitude and thanks. Bagamat pinahintulutan ng Panginoon ang divorce dahil sa sexual immorality, hindi po ito command or requirement every time na may nangyari sa buhay mag-asawa. Hindi po ito requirement. Lalo na kung tayo yung recipient ng kasalanan ng ating asawa. And this makes only one ground of House Bill 9349 acceptable. Yung ground of sexual immorality. The rest of the grounds are immoral. Ano po ba ang kailangan natin? Ang kailangan po natin ay ang biyaya ng Diyos at ang Kanyang salita. Para patnubayan tayo at turuan tayo kung paano natin ina-navigate ang iba't ibang problema ng mag-asawa.
at ibigay ang ating mga sarili sa ating kaisang laman. Yun ang dapat na ginagawa ng mag-asawa. Nag-aaral ng salita, kinikilala ang Panginoon na nagbigay ng pagsasama ng mag-asawa at kilalanin nila ang isa't isa. Mga kapatid, just as Christ has made us stewards of His grace, may we find comfort in looking to Him so that we might display that self-giving love and grace to endure in our marriages as well. Isa puso natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa Panginoon. Tayo manalangin.